Guys, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Ethernet cable using straight through. First, yung mga tools na kailangan yung gagamitin yung tools is, first is crimping tool. Ito yung tools na panglalak nyo gamit yung RJ45. Next is your RJ45. Then your wire, yung wire na gagamitin nyo is Cat6. Then syempre need nyo ng tester. So let's start na. So first, yung kunin nyo muna yung wire nyo, yung Cat6. So since cut naman na yun sa akin, ganyan yung itsura nya. Pero yung gagawin nyo is 1 to 2 inch na cut. So yung gagamitin yung pang-cut itong so need nyo yung gagawin nyo is gagamitin nyo pang-cut to. So yung cut nyo ganito, i-cut nyo lang siya sa wire. Didikit nyo lang siya ng ganito. Syempre pag magka-cut kayo, ito lang yung pangalawa lang yung pang-una kasi yung pang-cut ito. Iikutin nyo lang siya like ganito lang. Ganito lang, and then iikot nyo. So pag nabalatan na yan, ang need nyo gawin is straighten yung bawat wires. May ano yung sa gitna, alam nyo yung parang may ganito. Hugutin nyo na lang para maayos. So okay, so let's start na So yung pagkakasunod-sunod dyan na straight through, since straight through lang muna yung gagawin natin is, ito muna tayo, is white-orange to. So hindi lang siya kita masyado pero white-orange siya. So sunod ng white-orange is orange. Tapos sunod ng white-orange is white-green. Then let's go with blue, white-blue, and green. Followed by green is brown, white-brown, and brown. So yun na yung straight through pattern yan. Tuloy-tuloy na yan, so forth. So ang gagawin nyo yan, ganyan. Apply ka ng konting pressure sa ilalim, ganyanin mo, para ma-straight. So straight na siya, So yung next natin na kukunin is yung RJ45 mo. Ito yung RJ45 mo, di ba? So dapat, pag magpapasok ka ng RJ45 is naka-face down. Ay, face up yan. Kasi face up yan. So ito na. Na-straight mo na yung wire mo ng Cat6 mo, and na mo na rin na yung pagkakasunod-sunod. So next part niyan is pasok mo na. At tandaan nyo lagi, face up sa inyo. Pasok na natin yan. Pagpasok niya, syempre sagad mo siya na parang may kita nyo, hindi naman siguro kita masyado, pero dapat yung mga bawat wires is nakasagad talaga, so para pumasok sa ngipin. So nakasagad na siya. So pagkasagad niyan, another na yung gagawin mo sa kabila naman. Other end is same rin yung pagkakasunod-sunod, same yung pattern, face up. So since nagawa ko na yung kabila, ayan yung itsura niya. Nakasagad na siya. Ganyan lang siya. 'Di ba? So next step na tayo, yung next step natin is kunin niyo na yung crimping tool niyo. Crimping tool niyo yan, ganyan lang siya itsura. So pag ipapasok yung crimping tool niyo, make sure lang na nakasagad na yan. Sagad na dapat, in place na yan. So pasok niyo sa crimping tool niya, Pag ipapasok nyo, make sure na na naka-align yung ngipin ng crimping tool sa ngipin ng RJ45 mo. So para wala kang magiging problema pag nilak mo na siya. So yan na, next step na tayo, ilalak na natin. So ganyan. Apply some force lang yan. May marinig kayong click diyan. Pag nag-click, it means nalak na siya. Same lang rin with other side, Sagad mo lang ulit. Double check mo lang. Tapos pasok mo ulit dito sa crimping tool mo. Pasok mo sa crimping tool mo, sure lang na align dapat siya. Ganyan. Na nakasagad. Then, ayan, apply some force. May click yan lagi. Then, same. Done, you're done. Next natin, syempre, nagawa mo na lahat ng step, diba? So, next naman natin is yung tester. This is the tester naman. So, open mo lang siya. Then, so may makita ka naman dyan. Pag maliit yung RJ45 na maliit mo, maliit dito and dito. Pag malaki naman, so dito yan. Dito. So yan, papasok na natin, Medyo mahirap lang siya kasi medyo. So yan, naipasok na natin. Medyo kinat ko lang kasi medyo mahirap siya ipasok. So yan.
subukan na natin, no. Pindutin nyo lang tong gilid. Yan. Make sure lang na gumagana lahat. Yan. Then, pag nakita nyo naman na gumagana lahat, then, you're good to go. Tapos na yung straight through mo. Ganun lang siya kadali, guys. Thank you.